Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabiglang balita ang lumutang ngayon matapos isa publiko ang umano'y ebidensya na nag-ugnay sa isang di umano'y drug runner sa kampo ni na President Kuting ng Norte Jr. at House Speaker Tambaloslos. Ang sinilabas na ulat, lumitaw ang pangalan ng isang individual na may direktang koneksyon umano sa mataas na opisyal ng pamahalaan. Sa video na ipinakalat online, makikitang may mga dokumento at larawan na nagpapakita ng mga umano'y transaksyon ng nasabing drug runner kasama ang ilang tauhan ng pamahalaan. Hindi pa kumpirmado ang otentisidad ng mga ebidensya, ngunit agad itong umani ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga mambabatas. Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni President Kuting ng Norte Jr. at Tambaloslos ang mga ligasyon. Ayon sa kanila, ito ay bahagi lamang ng paninira ng mga kalaban sa politika, lalo na't papalapit na ang eleksyon. Nangako naman sila ng buong kooperasyon sakaling magkaroon ng formal na investigasyon. Nagpahayag din ng PIDEA at DOJ na magsasagawa sila ng hiwalay na investigasyon upang maberipika ang mga kumakalat na impormasyon. Hinimok nila ang publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga hindi pa beripikadong ulat. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang Genimes, wala. Sa halip, si Sara dun sa 125 million. Nakikita niyo ba kung gaano kawalang iya ang gobyernong ito? At ngayon, ang report, 25.9%, is it tama yung ating facts dito? Tiga ko lang. Okay, yeah, tama. 25.9 million families ay nakakaranas ng gutom. Okay? Na hindi nila kagustuhang magutom sila, pero dahil sa kahirapan sa buhay, ay nagugutom ang 25.9% sa 100 million Filipinos. Mga palangga. If you talk about 25, halos 26% yan. Then, 26 million Filipinos ang gutom. 26 million. 'Di ba? Mas mataas kumpara sa panahon ng mayroon tayong pandemya noong 2020. Imagine mo, walang pandemya. Nalagpasan pa ang panahon ni Pangulong Duterte na may pandemya, pero ito 26 milyong Pilipinong gutom. Pero si George Garcia, si Lisa Tanas, si Bangag ay walang habas na magpa-imprenta ng balota sa halagang 132 million pesos. Nakita niyo ba yung logic? Nakita niyo ba yung atake ng mga hinayupak na to? 26 million. Round off na natin. Ay, kasi hindi lang naman tayo 100 million na tao, na Pilipino. 26 million Pilipino ang nagugutom sa kasalukuyang panahon. Pero si Lisa Tanas, si Bangag Jr. ay nagpapa-fireworks, nagpapa-party, nagpapaduran-duran, nagta-travel, nagchuchuktsakan, naglalaklakan, nagkakainan, whatever. Pero 26 million na Pilipinong gutom. Tapos ang COMELEC, walang habas na mag-imprenta, at ang sabi ni George Garcia ay isa-shred na lang natin yung balota na yan. Diba? I-discard ang balotang yan. Nakita nyo? I-discard ang mga balota. Sabi ko nga, sana bago ka nagdesisyon na magpa-imprenta yan, dahil pwede naman pala i-discard yan at this moment in time na pwede pa naman palang hindi mo na magpa-imprenta, siguraduhin mo na final na yung mga kandidato. 132 million, wala pa po yung mga sweldo ng mga trabahador, yung mga nag-overtime, sabi niya. Round off na natin yan. Sabihin mo ang sweldo nila. I don't know, a computation, 150 million na lang. Sige, lagay na natin. Okay? 132 plus 18, kunyari, million yung kanilang binayad doon sa mga staff. Nakikita nyo kung paano kayo babuyin ng gobyernong ito? Diba? Ay, namatay na. Nawala ng battery. Sorry naman, wala na kasi kaya na pa naka-on. Nawala na, mamaya uli, i-charge natin.
Guguluhin nila yung numbering para maiba ang reading ng machine bilangan, sabi ni Romel Causing. Bubutasan ko, ano? Bubutas. Okay, nawala yung comment mo. Anyway, mga kababayan, nakita niyo yung pagkawalang hiya ng gobyernong ito. Okay? Gutom na gutom ang 26 million, tapos ang palabas ni Bangag tsaka ni Tambaloslos, mataas ang kanilang rating. Natutuwa ang mga Pilipino sa kanila. I just don't know magkano yung pegging rating nila. At natutuwa sa kanila, satisfied sa kanila ang Pilipino, hindi nagja-jibe ang numbers. Kung satisfied ang mga Pilipino, okay? Tagalin na natin. Right. Mga palangga. Kung satisfied, okay? Dali. Yeah. Kung satisfied ang mga Pilipino sa bangag na administrasyon, hindi magkakaroon ng ganyang resulta na 25.9 o almost 26 million o more than pa ang nagugutom sa ating bayan. Pero yung 125 million na confidential fund, sabi nga ni Aisha Parocha, okay, ay ayaw nilang tigilan. Pero yung Duran-Duran, yung flood control, yung ayuda, walang gustong usigin. Ang mga buwaka ng ina, walang gustong mag-usig dyan sa Huwad Committee kasi magkakasabwat sila. Yan ang katotohanan. Dahil bukol na ang mga walang hiya dyan sa Huwad Committee at lalo na sa General Appropriations chairmanship na tinanggal nila tinanggal talaga. Itong si Zaldico, na ipaliwanag na ngayon ni Attorney Vic Rodriguez at I think Ira Roque, na wala nang saysay kahit tinanggal nila si Zaldico. Yun ay para mapababa yung emosyon ng tao. 'Di ba? Para i-pacify nila ang tao yung galit dito sa chairmanship o sa kay Zaldico at kay Tambaloslos. Kasi nagawa na nga yung budget eh. There's no point. Tapos na pala, na-approve na ni Bangag. So wala nang saysay yung pagdrama-drama nila, pagtanggal nila kay Zaldico. So binababoy talaga kayo ng gobyerno ng Bangag na ito. Sobrang gutom na ang Pilipino, mga palangga. Grabe po ang pahirap ngayon ng mga tao, sabi ni Aggravation File. Tuta ni Kokak si George Garcia. Okay? Sabi ni Gorgor TV. Sa kasinungaling nila at nakuhan, paano mo pagkakatiwalaan sa numbers, sabi ni Josie Murillo. Ayun na nga palangga. Sa PCSO lang idadaan ng pera para malinis na pagdating sa bank account nila, sabi ni Mark. Yung mga taya sa PCSO, yun. Hawak nila lahat ang departamento, grabe, sabi ni Galaxy. Kaya nga, papunta na ako dito sa INC. Ano ang komento nyo dito sa, dun sa nangyari? Ako, ang komento ko, yung siguro, kasi there's no point. Para sa akin, there's no point para mag-reconcile sa mga bangag. Okay? There's no point. Nakikita naman ng INC na demonyo ang gobyernong ito. Alam nyo po yan. Alam ko, nagalit kayo kay Lisa Marcos, kay Marcos Jr., sa lahat ng mga kampo nila dahil sa sobrang pagnanakaw sa kaban ng bayan. At hindi lang po Katoliko ang naapektuhan, pati rin yung mga INC members. Okay? Hopeless ako dun sa panawagang peace rally. Okay? Here's my honest comment. What's the point of gathering ng ganong kadaming tao para manawagan ng peace rally? Wala nang peace. Tingnan mo, ang dami nangamatay. May mga balita dyan, pinapasok na yung mga parlor, pinagbabaril, binaril yung may-ari ng parlor. Nakita ko yung video na yon. Ang punto de vista ko sa aking mga INC members, brothers and sisters, tama naman yung pagpapakita nyo ng inyong bilang. To me, it's like a statement na kapag tuluyan nyo si Sara Duterte, ganito kami karami. In fairness, maganda yung statement ng pamunuan ng INC at ni Congressman Marcoleta na talagang
sinasabi nila yung tungkol sa katiwalian, tungkol sa kagutungan, tungkol sa korupsyon, at yung tungkol sa dapat hindi pagtuunan ng pansin yung impeachment laban kay Inday Sara doon sa issue ng 125 million pesos na yon. Tama yon. Pero my honest opinion dito at aking tingin, sayang yung mobilization na yon. Kasi bakit sayang? Hindi sa part ng INC, wala na po yan. Mga brothers and sisters, there's no such thing as peaceful conversation dito sa mga bangag na ito. Patuloy na maghihirap ang inyong mga miyembro at buong Pilipino. Pero maganda yung ginawa ninyo, pagpapakita ng inyong bilang na kung tutuusin, pwede na kayong dumiretso sa Malacanang during the time. Diba? I'm sorry kay Professor Ana at saka Spokes Roque. Hindi yan talaga kinaya ng powers ko. Dapat nandoon ako habang nagko-coverage kami. But nagkasabay kasi yung ating yung ating what do you call it, ang ating event dito. Pero nandoon naman yung positive na nakikita ko. Well, this is just me, you know me, di ba? Gusto ko nga, gurgurin na lahat yung mga yan. Sa ngalan ng batas, gugurgurin na yung mga yan. But ang sa akin lang, sobra na nagsasuffer ang Pilipino. So, maganda yung ipinakita ng INC na eto yung bilang namin. Huwag nyong ipilit yung pag-impeach kay Inday Sara. Or else, babalik kami sa kalsada. Yun yung magandang message doon. Ang nakakaloka lang, may mga sumakay na mga politiko katulad ni Nograles, ni Fernandez. Sino pa yung mga sumakay doon na pumunta doon sa pagtitipon ng INC? Diba? Kasi sabi nga nila, apolitical yun eh. Panawagan yun eh. Si Marcoleta, okay lang kasi isa sa miyembro, walang problema yun. Diba? Pero may mga politikong doon, nakisakay doon, mga palangga. Yes, may right timing. Sabi ni LM, kailan ang right timing? Diba? Nakakapagod din, palangga. Naiintindihan ko yon. Naiintindihan ko lahat ng bagay may right timing. Utang ina, 3 taon na ako nagngangalgal, magta-3 taon na ako nagngangalgal dito, magta-3 taon na si Bangag, uubusin na nila ang pera ninyo. Uubusin na nila ang pera ninyo. Inuubos na nga eh. Ito, bagong-bago ito. Okay? Pag-uusapan natin ito ni Attorney Glenn, pero ibibigay ko sa inyo ang parang intro pa lang. Ang plano ngayon, napag-alaman ko, okay? Napag-alaman ko ayon sa ating puting ahas, si Lisa Tanas, si Bangag, si Altenco, ay may balak na i-privatize ang lahat ng casino sa Pilipinas. Bakit kamo? Para maka-kickback sila 10%, 20% sa mga owners, okay? Sa mga may-ari niyan ng casino na yan para sa kanilang pangungutong ni Bangag, ni Altenco, yung Bangag administration. Yan po ang plano nila, Altenco. Akala mo, hindi ko alam, ha? Yun ang gusto nila. Kasi ngayon, ang nangyayari ngayon, under pa siya ng, under the regulation of PAGCOR. Bakit gustong i-privatize ni Lisa Tanas at ni Bangag at nila? Para tuloy-tuloy ang kickback nila sa casino. And we have napag-alaman natin na meron pala tayong mahigit 200 na casino sa Pilipinas. Hindi ko nga alam yan eh. So imagine mo kung bawat casino na yon ay kukotong si Lisa Tanas, 10% or 20%. Hindi nga naman ma-audit kapag pinrivatize na at hindi na dadaan ito sa PAGCOR kasi under PAGCOR regulation yan, di ba? Hindi na nga naman ma-audit ng COA. Di ba? Hindi na ito mas-scrutinize ang mga private casinos kasi private na eh. Nag-uusap na lang sila at Lisa Tanas, eto yung kickback mo. Total, tinulungan kita na ikaw manalo sa bidding. Ego. Meron. Yan po ang pag-uusapan namin tomorrow. Oh my God. Kaya kailan yung right timing? Kailan sa inyo, alam niyo sa totoo lang,
yung mga nakikinig sa akin na walang pagmamahal sa bayan, jutang Ginimes, wala akong mapapala dito sa against sa sinasabi ko. Ang meron ditong magbebenepisyo dito, kayo. Kayo dyan sa Pilipinas, whether galit kayo sa akin, ulit-ulit ko yan, kayo ang magbebenepisyo dito. Pero dahil ayaw niyong makinig, dahil sabi niyo, okay lang sa inyo na may 26 million tayo mga Pilipinong naguguto, yung batang nagtitinda ng sampagita, at ang gwardya naghampasan and everything. Nakita niyo yon sa mall? Ganon ang larawan ng kahirapan sa atin. Yung mga bata, yung bata na nagtitinda ng sampagita, pinapalayo ng gwardya kasi bawal magtinda doon sa SM. Sang SM yon. Tapos yung bata, ayaw. Hindi naririnig yung kanilang conversation. Pero prior to that, nung yung bata, hinampasan ng sampagita yung security guard kasi sinira naman ng gwardya yung sampagita ng bata. You know what? Lahat ng bagay na pag-uusapan yan. Kung ako siguro ang gwardiya doon, hindi aabot sa ganon. Hindi ko alam kung gaano katalas o angas yung batang yon. Pero, to me, yung batang yon, hindi ko alam kung anong background ng batang yon, pero ang alam ko, mahirap yung batang yon. May mga nagsasabi na ito daw ay ginagamit ng sindikato, hindi natin alam. Hindi tayo pwede mag-judge. Pero, ang bata naka-uniforme. Okay? Hindi natin alam kung ano rin ang sinabi ng gwardiya. Baka mamaya sabi ng gwardiya, hoy, iha! Umalis ka dyan. Pwedeng ganon. Tapos dahil yung bata palaban at may paninindigan, palaban yung bata. Hindi natin alam. We can only speculate. Pero so nakikita ko doon, ito ay larawan ng kahirapan. At ang angas ng isang security guard ay nagpapakita na talaga namang sa atin, kapag angat ka lang ng konti, syempre yung bata parang pulubi, parang minsan nililimusan pa yan eh. Tapos pinig ng gwardya dahil superior siya, may power siya as a guard. So ganon na lang yan, ginanon sinira. Pwede naman niya sanang kinausap ng maayos yun. I don't know kung kinausap ba niya ng maayos, sinigawan ba niya, na hindi na magtatapos sa ganon. Pero ito'y larawan ng kahirapan. Ito yung larawan ng Pilipinas. Na yung mga batang yan, hindi na yan magtitinda ng sampagita kung binibigyan ng tamang kalinga ng gobyerno. Paano yung tamang kalinga ng gobyerno? Kung dyan pa lang sa Department of Education, dyan pa lang sa DSWD, talagang nakakarating yung ayuda para sa mga batang yan. Kasi minor de edad yan elementary. Kung merong nutrition, food allocation para sa mga bata. Di ba? Sa school pa lang, merong food program na nakakakain yung mga bata. Kaya nagtitinda yung batang yan, pangbaon sa eskwela. Yun ang nakikita ninyo. Di ba? Number 1, yan ang problema. Pero dahil ninanakaw ng mga buwaka ng ina, ang pera, diyan binawasan ang budget ng Department of Education, inilagay sa mga ayuda na binubulsa ng mga walang iya. Ang DSWD, ginagamit din, pinopoliticize din, ninanakaw din yan. Ang mga ayuda ay ginagamit para pagpabango ng mga hinayupak ng mga politikong ito at gagamitin ito sa darating na eleksyon. Talo talaga ang taong bayan. Talo ang mga kabataan. Kaya nagre-result dito sa ganitong klaseng nakikita natin na yung bata, sinipa pa ng guard eh. Di ba? Yung bata, sinipa pa niya eh. Imagine mo, ang laki-laki niya. Sabihin na natin yung bata, kunyari nagagaganon. Di ba? Maximum tolerance, tinuturo din yan sa gwardya. At bata yan eh. Sabi mo nang ang bata doon, dilaan, daldalera. Hindi mo dapat tadyakan yun. Yun ang nakakalungkot para sa akin. Kung papayagan nyo pa si Bangag na ipagpapatuloy, yung mga gwardya natin ngayon, hindi lahat, magiging maangas ng ganyan. Magiging talagang magulo ang Pilipinas. Ngayon ay napakagulo na. Dahil ang tao nagugutom. Imagine nyo, 26 million ang gutom. Kapag gutom ka, kapit ka sa patalim. Pwede ka mag-akyat bahay gang. Pwede ka mang-hold up, manuto. Di ba? Gutom ka eh. Kaya mga putang inang mga nasa Huwad Committee, yung Bangag na yan, nagnanakaw ng pera nyo. Etong mga kapit sa patalim, ano ba nilang nakaw niyan? Ba't hindi natin ginajustify yan?
Anong ninanakaw ng mga yan? Pangtawid gutom. Nakita nyo na ba? Lulubog kayo lalo dyan sa Pilipinas. Kaya nga, kailan yung timing para mapatalsik yung putang inang Marcos na yan? Peaceful? Peaceful, mag-resign siya. Kaso bangag yan, hindi yan magre-resign. Dahil na-i-enjoy niya ang pagnakaw. So there's no way na magkaroon ng peaceful dyan na pag-uusap. Ang dapat talaga dyan, ejection. I-eject o hilain. Diba? Yang mga jutang genimis na yan. Actually, takot sila eh. May ganyan, diba? May marami tayong mga pasabog na mga yan. Kailan magsasalita ang mga brusko? Dahil ang alam ko, nabalitaan ko na nandoon kayo sa INC. Ba't hindi kayo umaksyon? Kailan kayo kikilos? Tangay na, nagpa-fireworks na and everything, lahat na. 26 million ang gutom. Hindi nyo kaya yan, ng mga polis. 200 lang kayo, di ba? 200 kayo katao. 200,000 rather. Tama ba? 200,000 lang ang mga police officers. Yung 26 million na dyan, yung 1 million na yan, mang-hold up lang yan ng bangko, mang-hold up lang yan ng mga tindahan, dahil sa kakajutahang gutom, hindi nyo na kayang kontrolin ang peace and order sa Pilipinas. Kaya napansin ninyo, yung parlorista, yung may-ari ng parlor, pinasok, binaril, patay. Gutom yan. Gutom na gutom yung mga tao kaya gumagawa ng kasamaan. And aside from that, kargado pa ng pulburon. Dahil ang inyong pinuno ay pulburonic. Ha? Madam, 227 ang PNP at 170K naman ang AFP. Thank you, Begwarp. Yun na nga palangga. Pagsamahin mo pa yan, 200 plus 170, that's 400K. Pagsamahin mo pang sundalo at ang mga pulis, sa out of 26 million na nagugutom ay magnakaw yan, kahit na 500 na lang 1:1. Okay? 1:1, ano? One criminal to one police or sundalo. Hindi pa rin. At expect nyo na patuloy na lalala ang bayan natin. Ka-comment lang kayo kung ano yung namimiss kong topic para may mapag-usapan tayo. We still have a lot of time. Nagalit yung bata kasi sinira yung bulaklak na paninda niya, sabi ni Maloy Castillan. Nakita ko nga yun, ginanon eh. Traidor din kasi itong security guard. Although nag-release na ng statement, tinanggal na yata siya sa trabaho, nag-release ng statement ang SM. Alam nyo, ako naniniwala ako na yung mga batang yan, kahit gaano kaangas yan, pag maayos ang pakikipag-usap mo, mag-respond yan kahit sinong tao, kahit, kapag kinausap mo ng mabuti, hindi yan magwawala. Baka may sinabi din siya kasi may nagtatanggol sa security guard na ito, baka yung bata, batang hamog yan or batang, ginudge nila na yung bata daw is sindikato. Palangga, naka-uniform yung bata. Well, pwede siya magsuot ng uniform. It doesn't matter. Kung siya ay hawak ng sindikato, the more natutulungan natin siya. Kasi biktima siya ng mga sindikato. At dapat hulihin ang mga sindikato. Bakit hindi yan nahuhuli ng mga pulis? Kung sino yung mga sindikatong yan? Baka mamaya yung mga sindikato yan ay mga tao ni Lisa Tanas. Pati mga sampagita ay pinagtsatsagaan ni Lisa. Dahil ang puki ng inang yan, sobrang sugapa at takam na takam sa pera. Nakita nyo? Hindi mo pwedeng sabihin yung batang yan, ganito, ganyan. Wala kayo dun sa pwesto ng batang yun eh. Diba? Sabihin pang hawak sa ng sindikato, maangas siya. The more na bibigyan ng kalinga ng gobyernong ito. Kesa magpa-fireworks dyan si Lisa Tanas, halos every other night, every week. Lumalamon, lumalaklak ng alak, nagtsutsyakan, nagpupulburon yung mga hinayupak na yan, dyan sa Malacanang. Tapos paglabas dyan sa San Miguel, sa Maynila, ang larawan ng kahirapan, andyan yung mga nagra-rugby, yung mga batang hamog. Hindi ba nakikita ni Bangagya? Nasa bakuran niya ang mga batang yan. Nasa Maynila. Hindi ba niya nakikita yan? So, ibig sabihin, bangag yan. Bangag. Yang mga batang nasa kalye, kaya yan tanggalin sa kalsada kung mayroon lang tamang leader. Kung hindi lang nila binubulsa yang mga ayuda-ayuda na yan.
Yan ang nakakalungkot sa inyo. Kailan kayo kikilos? Pag ubos na ang pera, lahat, agriculture, DA, lahat ng ahensya ng gobyerno ay pinakikialaman ni Lisa Tanas. Ninanakawan ng hinayupak na babaeng yan. At kan si Marcos, susubuan lang ng pulburon. Tapos na. At sunod-sunura na yan. Yan ang mga nangyayari sa inyo, mga palangga. Leon Javier Vlog. Okay? Matanda na daw po. Nagsuot lang ng uniform. No, hindi yun matanda. Nakita ko, bata pa. Grabe naman kayo. Hindi yun. Belikante, hindi matanda yun. Bata pa yun. My God. Okay. Pagbigyan natin yung naratibo na yan. O ipagpalagay na natin. Pero hindi yan totoo. Na matanda, nagsuot ng uniforme. Para what? Para kaawaan siya, para magbenta siya para may bumili sa kanya ng sampagita. It's the same thing. Yun ay produkto ng kahirapan. Produkto ng sindikato. Produkto ng addictus. So, hayaan na lang ba natin yung ating mga kababayan? Ayun, kasi more on tayo eh. Minsan tayo pa nagkukutya sa ating kapwa. Ay, nagsuot lang yan ng uniforme. Ayun kasi yan, mga batang yan, mga rugby boys yan. Alam mo, may ganyan kayong attitude. Alam ko may mga ganon tayo, mga Pilipino na. Ayan, mga batang mo, ganyan-ganyan. Ako, yung mga nanay yan, ganito, ganyan-ganyan. Yung mga yan, pakawala ng mga magulang. Hindi niyo ba naiisip? They are victims. Kung may matino tayong gobyerno ang nag-aalaga sa kanila. Hanapin ang mga magulang yan, bigyan ng warning, 1, 2, 3. Pag pinabayaan mo, or hindi warning, dapat may batas tayo na ang mga batang sa lansangan na yan, although alam ko meron yan, hindi dapat yan pinababayaan ng magulang, dapat managot ang mga magulang. Child labor nga yan eh. Sa Amerika, hindi po pwede yan. At sa ibang bansa. Di ba? Hindi pwede yan, child labor yan. So, dapat yung mga batang yan, pinoprotektahan at ini-educate ang magulang at nabibigyan sila ng trabaho. Pero paano naman i-educate ng government ang mga magulang niyan para alagaan ng mga anak? Dahil yung pondo para sa kanila, sa mga barangay, na i-educate yung mga jobless, turuan para maging mabuting ina, mabuting magulang, lumayo sa pulburon. Paano gagawin ng gobyerno ni Bangagan? Siya mismo addict. Siya mismo bangag na bangag sa pinagbabawal na gamot. Paano i-apply yan sa gobyerno, sa barangay? Sige nga. Anong sabi ni Marvin? Ang pagsisinghot ng pulburon ay hindi addict. Kung di ito ay pamamaraan lamang para maging gising, maging dilat ang mata, para makapagtrabaho ng extra hours, hindi antok-antukin. See that? Saan kayo pupulutin, mga hitad? Dapat ipatawag din yung parents kasi gabi na sa labas ng bata at babae pa, Zaralina. Tama yun. Kaya nga, saan po nag-uugat ang problemang ito? Sa gobyerno. Kasi imbes na ang pondong yan ay ilaan sa mga ganyang problema, larawan ng kahirapan ng ating bayan, ay ibinayad kay Duran-Duran. 1.5 million US dollars. Estimate lang yon. Ang 132 million pesos na balotang isusunugin or isi-shred ni George Garcia. Ilang bata na nagtitinda ng sampagita ang mabibigyan ng scholarship ng 132 million pesos na yon na nilustay doon sa putragis na balotang yon. At ngayon gusto pang rambole ng numbers ng mga kandidato at gustong tamaan itong number ni Attorney Vic Rodriguez at iba pa. Ilang scholarship ang maibibigay doon sa kay Duran-Duran? Ilang scholarship ang pwedeng ibigay sa mga kabataan doon sa fireworks na every night, every other day na nagpa-fireworks o nagpa-party si Lisa Tanas at si Bangag? Ilan yan? Then BBM pa rin kayo? Bangag pa rin kayo? Kahit ngiwi na, kahit addict ng hayop na yan. Addict yan. Certified na addict. Mag-iisang taon na sa July nung tinakot nila ako, nakasuhan nung ipinalabas ko ang video at authenticated na bangag. Pero ni isa, walang kaso.
at yung pagiging kidnapper ni Lisa, ni isa walang kaso. Powerful yung mga yan. Ayaw bigyan ng aksyon. Kasi alam nila na makakalabos o madadrag sila sa buong mundo the moment na ginawa nila. So ang gagawin nila, ang ginawa lang nila, yung mga proxy cases na walang kakwenta-kwentang defamatory na kaya ko silang banggain. Kasi kung totoo na si Maharlika ay gumawa lamang ng kwento at nag-AI lamang na sumisingot si Bangag, my God, may paglalagyan ako. At kung hindi totoo na sinabi ko na kidnapper si Lisa Marcos, si Bangag Jr., sa pakipagsabwata ni Todd Teddy Boy Loxitimo, yung angas na yan, hindi nagsasalita at ang asawa niya. Dahil